Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, alalahanin natin ang mga kababayan nating naipit sa gera sa Middle East. Sila ay ating ipagdasal. Lahat po ng mga may sakit, kasama na yung ating mga overseas Filipino workers na may sakit, at lahat ng inyong mga intensyon ng mga deboto ni Santo Padre Pio. Pagdasal din po natin ang kapayapaan, katulad ng hiling ng ating Santo Papa, naway matigil na ang gera dahil walang nananalo sa gera. Lahat ay talo. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. May nahon at banayad kung siya ay magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang manupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo,
binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo po'y magsitayo. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Heso Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. Inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paan ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig natin sa ating mabuting balita ang pagsilip ni Judas Iscariote sa ginawang pagmamalasakit at pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga
ni Maria at ng kanyang kapatid sa ating Panginoong Jesus. Hindi dahil genuine ang kanyang layunin, kundi dahil sa kanyang masamang balak o dahil sa kanyang nakikitang o sa kanyang ginagawa. Ano ba ang kanyang ginagawa? Ang ginagawa niya ay kinukupit niya at ninanakaw ang abuloy para sa mga dukha, para sa mahihirap. Ganon din, narinig natin sa ating mabuting balita, ang pagsilip din at balak na masama ng mga punong saserdote sa ating Panginoong Jesus. Balak nilang ipapatay siya. Hindi dahil sa kumbinsido silang may masama siyang ginagawa, kundi dahil sa kanilang takot at pag-aalala, nawawalan sila ng tagasunod. Dahil marami ang naniniwala o naniwala sa ating Panginoong Jesus. At nawawalan sila ng mga tagasunod. Inggit na matatawag at pangamba dahil sa ginagawang mabuti at makadiyos na bagay ng ating Panginoong Jesus. Si Judas Iscariote at ang mga punong saserdote ang larawan ng mga taong wala sa puso ang Diyos. Wala sa puso ang makadiyos na ginagawa. Ang kanilang mga kilos ay pawang mga paimbabaw lamang. Dahil hindi naman talaga ang laman ng kanilang puso ay ang alamin at sundin ang kalooban ng Diyos, kundi ang mapanatili ang kanilang sariling interes, ang mapanatili ang kanilang sariling gusto upang maipagpatuloy ang kanilang maling ginagawa in the guise of doing good. Mga kapatid, sa pagpasok natin sa banal na Sanlinggo na nagsimula kahapon, pinapaalalahanan tayo ng mabuting balita na maging masusi sa ating paghahanda para makasama sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, na magsisimula sa Holy Thursday at matatapos sa Easter Sunday. Maaaring tayo ay sumasama o pupwede na ang marami sa atin ay sumasama sa mga pagdiriwang, pero ang totoo, wala naman doon ang ating puso. Nakikigaya lamang tayo. Nakikisama lamang tayo kasi yun ang ginagawa ng marami. Kaya nga tayo ay pinag-iingat. Hindi ibig sabihin na tayo ay nagbabalik loob. Hindi ibig sabihin na tayo ay nag-aalay. Hindi ibig sabihin na tayo ay nagsasakripisyo. Garantiya na ito na tayo ay nakakasunod sa pamantayan ng inang simbahan bilang naghahanda sa mga panahon na ito. Maaaring ginagawa natin ang mga ito bilang pakikigaya lamang sa mga kasamahan natin dahil tayo ay nahihiya o dahil kinagawian na. Ang paanyaya sa atin ng ating mabuting balita ay isa buhay at isa puso. Ang tunay na pakikiisa sa mga panahon na ito at hindi paimbabaw lamang o pakitang tao lamang. Lalo sanang huwag itong maging daan ng ating pagkakasala dahil lamang sa tayo ay naiinggit o dahil lamang sa ating paggaya
sa iba na alam natin na lahat naman ng yon ay hindi totoo. Lalo sanang hindi pakitang tao lamang at dinadaan natin sa bihis o malungkot na mukha ang ating paghahanda. Ngayong umagang ito, tinatawagan tayo at inaanyayahan na maging totoo ang ating paghahanda. Simulan natin sa paglilinis ng ating kalooban sa pamamagitan ng pagbabalik sa sakramento ng kumpisal. Let it be a genuine reconciliation by sincerely admitting our own sins and renew our life relying on the grace of God. At henceforth, sana ay maging tuloy-tuloy sa pamamagitan ng pagbabalik loob natin na paanyaya ngayong mga panahon na ito ang ating pagbabago. Dahil totoo tayong nagnanais masundan ang ating Panginoong Hesus. Sana yung pagtitiis natin at pagsasakripisyo simula nung Ash Wednesday, nagbawas tayo ng pagkain ng karne at sinikap natin na i-deprive ang ating sarili ng iba pang mga bagay na masarap para sa atin, alang-alang sa ating pakikiisa sa pagdiriwang na ito o sa mga panahon na ito, ay tanda o pagpapakita ng sinseridad ng ating puso bilang sinisikap na sundan ng ating Panginoong Hesus. At lalo't higit ang ating pagkakawang gawa. Sana'y ang mga ito ay hudyat ng isang tunay na pagbabago. Hindi dahil sa inggit, hindi dahil sa pakitang tao, hindi dahil sa tayo ay takot na ma-ostracize o ma-discriminate ng iba dahil hindi tayo sumasabay sa kanilang ginagawa. Let it be a sincere and pure intention to really transform or change our hearts for the better. Yan po ang paanyaya ngayon sa ating umagang ito. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang ng banal na Sanlinggo, nawa makatugon tayo ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pakitang tao, hindi dahil sa pakikigaya sa ibang tao, kundi dahil gusto natin na makasunod sa ating Panginoong Hesus, gusto natin siyang sundan sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. At dahil diyan, nawa tayong lahat na nakikiisa sa pagdiriwang kasama ng ating mga pinatutungkulan at ipinagdadasal ay makatugon sa diwa ng mga pagdiriwang, lalo na ngayong banal na Sanlinggong ito, upang simulan ang paanyayang magbago at sumunod sa tawag ng ating Panginoong Hesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, among lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa.
alak na ito para maging inumin at bibigay ng iyong Espiritu. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giling mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila, naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay tinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nagtiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig.
kay San Leon, 14 namin Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alahan niyo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at inrag namin ni San Jose na kanyang buting kanadisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Padre Pio Pietrelcina at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal po ninyo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga asala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas langing kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Sino kayang uusig sa di magkatarungan? Sino kayang lulupig sa kim ng amiran? Sino mang sa dasmulan, katarong ay magbubuhat. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ano mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pakikihamon, lagi naming gamitin. Karas ay pipitin, kamali ay tutuwirin. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang
ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang ay na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay, ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong araw, Lunes Santo, at sa mga susunod na araw ng Semana Santa, mayroon tayong maghapong pagpapakumpisal simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa ika-1 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay inaanyayahan. 5, inaanyayahan ng lahat na makiisa at maglakbay sa daan ng krus ni Jesus sa paraan ng pagtatanghal sa pangunguna ng mga kabataan ni Santo Padre Pio sa April 1, Miyerkules Santo, sa ganap na 4 ng hapon. Halina at samahan natin si Jesus sa kanyang paglalakbay sa daan ng Kalbaryo. 6, ang prosesyon sa Biyernes Santo ay isasagawa sa mga kalsada ng Barangay San Pedro. Kaugnay nito, ipinababatid sa lahat na magiging one-way ang Barangay Road papasok ng National Shrine upang bigyan daan ang maayos na daloy ng prosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pag-unawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang mga rosas sa may bandang likuran. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang pakumpisal po ay gagawin natin sa Chapel of Reconciliation habang inihahanda po ang main church para po sa ating mga pagdiriwang. Pagkatapos po ng paglilinis ng ating main church, mailan po mga pari na
Magpapakumpisal sa Chapel of Reconciliation at meron din po sa main church. Magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katulad ng nabanggit ng ating commentator, alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalalo ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumaasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mari na pong ialay ang mga bulaklak.
Gusto mo ikaw panalangin? Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa pang-umagang panalangin. Inayayahan ko po tayo tumayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, akay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit. Nalimikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit. Sa araw, talat, buwan, may liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos. Nalimikha sa lahat, may pagkain kaloob. Kahangahangan tunay ay inyong idinulot. Kahit saan lumingon, mata ko'y nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita. Pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroroon ka. Tayo po ay magsiupo. Winika ni Jesus, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo sa akin at samahan ka. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala. Lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Pupunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot, nababahala ng mainam? Sa Diyos ako ay tiwala, siyang aking aasahan.
Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Hordan, sa tapunan nasa Sadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Misar. Di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya'y naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako nilimot? Nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ay batunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Winika ni Jesus, ang puso ko'y tigib ng hapis, na halos ikamatay ko, maghintay kayo sa akin at samahan ako. Ngayon ang sandali dumating na para tanggapin ng sanlibutan ito ang hatol sa Kanya. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito'y itataboy na. Mahabag ka sa amin, Panginoon Diyos ng sanlibutan. Dingapin mo kami at gawin mo matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang na hindi kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Ipakita mo ang lakas mo, ang lakas ng iyong bisig. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian ng iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ang sandali dumating na para tanggapin ang sanlibutang ito ang hatol sa Kanya. Ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito'y itataboy na. Si Jesus, na simula at wakas ng ating pananampalataya, ay nagbata ng krus, na di ininda ang kahihiyan at ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos na ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginamit kung sa bagay at wala ring narinig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda at kalangitan. Mula roon, kung umagay lumalabas itong araw, katulad na naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang mandalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, init nito'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus
na simula at wakas ng ating pananampalataya ay nagbata ng krus na di iniinda ang kahihiyan niya at ngayon nakaluluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. at mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po'y tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo simula pa ng likhain ang mundo. Gumawa ng krus at sabay-sabay tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo simula pa ng likhain ng mundo. Papuri kay Jesus na ating manunubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Binuksan niya para sa atin ang daan ng kaligtasan, ating hilingin sa Kanya. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Diwa ng Diyos ng awa, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Gawin mo kaming umulad araw-araw na sa iyo'y tumutulad. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ang aming gawang kabutihan naway ngayon magbigay galak sa mga nangangailangan sa pagtulong sa kanila. Ikaw nawa ang aming matagpuan. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti, ng tama at ng totoo sa iyong paningin, at buong pusong ikaw ay laging hanapin. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Patawarin ang aming kasalanang labag sa pagkakaisa ng iyong angkan. Pag-isahin kami sa diwa't kalooban. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso,
para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, panumbalikin mo kami sa iyo, at punuin ang aming isipan ng karunungan mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.